Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat ngayong Martes, ika-23 ng buwan ng Pebrero. At ngayon po ng ating palagiang paalala sa inyo, tayo po ay magsuot ng ating face mask and face shield. Don't forget. At syempre, pag kayo po ay nasa labas na ng inyong mga bahay, palaging tandaan po ninyo, tayo ay umiwas ng makakasalubong natin, o makakatabi natin, at least 2 metro layo po natin, no? Kaya 6 feet. And palagi po tayong huwag makakalimot, magugas ng ating mga kamay ng sabon at tubig madalas. And huwag rin natin kakalimutan na yung ating katawan, pakainin natin ng matino at masustansyang pagkain para hindi bumigay sa atin. Kumain tayo ng masustansya like gulay, prutas, isda, at tayo'y mag-ehersisyo, matulog palagi tayo ng 8 oras at least. Minom po tayo ng maraming tubig also. Now, yung pong DOTR, yung Department of Transportation and Secretary Art Tugade, magandang balita ito kasi hindi ba luluwagan na natin yung ating ekonomiya. We will ease some more. Kaya sabi niya, dahan-dahan, dadagdagan natin yung bilang ng mga public utility vehicles. Kasi sa ngayon, 50% pa lang yata eh. O hindi 50% pa ang nakatiwangwang doon, yun nagagamit. Pag dumami na, syempre, shorter na ang travel time natin. Hindi na tayo masyadong naghihintay. Dahil syempre, kung kukunti ang sasakyan mo, matagal din ang pag-aantay mo ng pagdating nila. Pag marami, di mas mabilis. Maraming darating. Mas maiksi yung panahon ng paghihintay. At sabi ni Secretary Art, siyempre, yung red tape, mawawala na rin yun. Kung hindi man mawala, marireduce. Ang DOTR po, sabi ni Secretary Art, meron silang nilikang planong estratehiya o strategic plan para mapatupad nila yung mga inisyatibo dyan sa transportasyon. Una-una, sabi niya, dagdagan natin yung mga train. Dagdagan na natin itong mga jeeps. Dagdagan na rin natin, damihan natin mga rota. Damihan na rin natin yung prangkisa. Dagdagan na rin natin yung transportation sa dagat, yung marine transport. Dagdagan na rin natin yung flights, paglipad ng mga aeroplano. At yung pang ibang mga pwede nating gamiting alternatibo sa ating paglalakbay, kagaya ng bisikleta, scooter, motorsiklo, pati na nga yung paglalakad lang eh. Alam nyo, palagi ko naiisip ang Hong Kong. Pag ako'y napupunta dyan sa mga malalaking syudad, sa Hong Kong kasi, hindi po ba, meron silang mga walkways, konektado yung mga building nila. So, hindi ka maiinitan, hindi ka mauulanan, pwede ka lang maglakad. So, less traffic. Kasi nga, instead of using your cars, you just walk. Less accident. Paano ka ma-aksidente kung wala namang masyadong sasakyan? At saka yung mga naglalakad, nasa taas, walkway. Safe na safe, di ba? Kailan kaya mangyayari yun? I remember yung mayor dati sa Baguio, yung psychic healer, nakalimutan. Si Joe.
si Labo. 25 years ago, 30 years ago, inisip niya na yun sa Baguio, hindi niya nagawa nung siya mayor. Sana magawa na yun. Hindi lang sa Baguio, dito sa lahat ng syudad. Sa Makati, ilan lang ang walkway dyan eh. Pero malaking ginhawa din. Sana magawa natin yan, ano. So sabi ni Secretary Art, yung susunod, dadagdagan natin yung bilis ng public transport. Sa papanong paraan. Sabi niya, service contracting. Pagkatapos, lilika tayo ng mga dedicated lanes, like yung EDSA busway, kumbaga. O ito, mga bus lang dito ha. Yung mga bike lanes, dito lang kayo ha. Pati na yung paggamit ng cashless transactions ng mga PUVs. Actually, ginagamit natin, kaya lang, nagkakabulilyaso pa, hindi pa masyadong streamlined. At sabi ni Sec Art, nilalayan din namin na paiksihin yung travel time sa pamamagitan ng pag-reduce ng wait time between trains. Kasi hindi ko alam kung ilang minuto bago dumating yung susunod na train. Sa abroad, 5 minuto lang meron na uling sasakyan. Yun lang ang pinaka matagal yung paghihintay, 5 minutes. Sana maisagawa na natin lahat yan. Ito si Secretary Bebot Bello. Maganda ang kanyang panukala. Iniisip niya na magbigay ng 3 buwang wage subsidy sa mga manggagawa. Anong ibig sabihin? Sabi po ni Secretary Bello, tutulong ang DOLE. Kasi nga, hindi ba, ang panahon naman talaga ngayon maliban pa sa maraming walang trabaho, yung mga merong trabaho, kulang talaga yung mga sahod nila. Kaya sabi niya, iniisip ko, bigyan ito during the next 3 months. Bigyan sila ng ayuda, 7,000 to 11,000 subsidy para matulungan ng mga empleyado sa kanilang pang-araw-araw na gastos. Talagang kailangan po talaga yun. Maliban pa dyan, iniisip nila, paano na natin magagawa ng solusyon yung pagbibigay ng trabaho doon sa 2 milyon. Actually, ang solusyon dyan, largahan mo yung lalong paglawak ng pagbukas ng ating mga negosyo, mga pabrika. Kung babalik tayo sa normal, that will accelerate the return to normalcy. Siyempre, pag nagbukas ka, yung mga restaurants, mapupuno na naman. Yung mga hotel, marami na namang dadagsa. Pag nagbukas ka sa travel restriction, mismo makapasok na mga turista. Tapos yung mga events, alam niyo ba sa mga hotel? Kausap ko yung isang hotel owner. Sabi niya, alam mo ba, hindi naman yung mga number of guests occupying the rooms ang nakakabigay sa amin ng income na malaki. Kung hindi mga events, wedding, seminar, convention, yun. Bawal ngayon yung gathering. O di syempre, walang kita. Sabi nga nung kausap ko, alam mo ba, yung hotel ko is losing 6 million pesos. Hindi ko na maalala kung a day o a month. Siguro naman a month, dahil kung 6 million a day, sus Maria Josep, hindi talagang duduguin ka. Sabi ko, kumusta naman yung mga empleyado mo? Tinanggal mo ba? Naku, sabi niya, naawa ako, hindi ko na tinanggal. Ang natanggal lang yun, ito mga dating talagang casual. Pero yung mga regular, alam ko naman na may malalaking pamilya,
Hindi na baling duguin ako. O, sabi ko, yan ang magandang attitude. After all, kumita ka na naman ng mga ilang taon na. Ngayon naman ang pagbabalik ng kinita mo dun sa mga tumulong sa pagkita mo. O ito rong Meralco, itong grupo ni MVP. Meron naman magandang balita kasi sisimula na raw nila yung pag-refund sapagkat in-order na po sila ng ERC, ang Energy Regulatory Commission. Pwede na silang magsimula ng mga refund of over-recoveries batay daw sa actual weighted average tariff charges. At nagkakahalaga daw po ito ng 13.89 billion pesos. Siguro daw yung average refund mo 0.1528 per kilowatt. Magkano kaya ito? Ganun pa man, whatever magkano, ang mahalaga, magkakaroon kayo ng refund. Yun ang magandang balita, no? Samantala, binabalita naman ng Secretary Greg Unasan na yan daw pong DICT, yung kanyang departamento, Department of Information and Communications Technology. Aba, nag-improve daw po yung ating ranking. Naging number 86 na daw tayo. Dati 111 tayo. O di okay nga naman, ano? Malaking itinalon. Bakit naman? Paano nagkaganon? Kasi, hindi ba minandohan ni Presidente Duterte na kailangan yung mga serbisyo sa telecommunications mag-improve yung internet natin, yung quality. Kailangan, we should keep up with the Southeast Asian neighbors. At, hindi ba ginawan nga ng paraan na yung, hindi kasi ang reklamo ng mga telecommunication companies, kaya naman tayo nahuli kasi kulang tayo ng towers. Bakit kulang ng towers? Paano naman, katagal naman kaming bigyan ng mga permit. Nakatenga dyan sa mga nagbibigay ng permiso. O kaya, inayos. Madalit sabi, nag-improve. O kaya, umakyat from 111 to naging 86. O, hindi ba? Good work, Secretary Greg Unasan. O, ito namang, balik na naman tayo sa vaccine confidence. Tayo naman, hindi naman tayo nagsasawa sapagkat alam naman natin na it's the only way. You have to be giving the correct messaging with respect to being subjected to vaccines because precisely that is the problem. Kasi nga, yung trust rating natin sa National Vaccination Program, mababa. Kaya nga itong DILG natin naglunsad ng malawakan na information drive para mahikayat yung mga tao na magpabakuna. Kasi batay dun sa kanilang survey, kahit yung data ng OCTA, yung mga eksperto yan sa UP, yung daw vaccine hesitancy, yung nagdududa sa bakuna, mga 23 to 40%, depende sa lugar. Mabuti sa Pateros, di ba sabi niya natin kahapon, sa Pateros, okay na, 79% na. After 2 weeks of continuous campaign, and information. Pagkatapos daw ng mga meeting dyan, mga town hall meetings, umakyat na sa 99%. Yun lang naman talagang sikreto doon, di ba? Kaya nga, di ba, palagay ko,
hindi naman sa nagmamagaling itong programang ito. Tayo ang unang naglunsad at nagsabi, yan ang problema. Hindi yung mga kung ano-anong pinagsasabi mo yung problema sa corruption, problema sa kung sino ang binibigyan ng preference sa uri ng bakuna, problema dyan sa kung ano-ano pa. O ngayon naman, ang problema namin, delay. Pero sabi natin kahapon, mabuti ka mo na delay. Dahil kung hindi na delay, may problema tayo. Kaya di ba sabi ko kahapon, the circumstances conspired to delay the arrival of the vaccine so that we will have the time, the space, the opportunity to educate, to convince the 70% resisting and fearful population of the 70 million targeted for vaccination to accept and to believe the safety and the efficacy of the vaccines. So, kaya pagpatuloy po natin, sige pa, dagdagan po natin. Kailangan talagang mapaniwala natin. Pagdating ng bakuna, paturo kaagad tayo. That's the best. Kaya okay itong mga taga-pateros In 2 weeks time, napaniwala sila na okay yung bakuna. Yung survey daw po nila, mga 550 respondents ang tinanong nila. At yun naman daw ang naging resulta. Meron, of course, meron din namang nagde-decide pa lang, merong hesitant, pero yung 79%, okay na yun. 76%, okay na yun. Pero alam nyo, nakaka-amusing din Hindi ba dapat yung mga nag-aaral ng medisina, mga doktor, mga nurses, dapat sila ang unang sasabihin, hindi, pabakuna kayo. Maniniwala ba kayo na kahit nandyan sa doktor at mga nurses, meron ding mga duda? Kasi lumalabas sa isang survey na 3 sa 4 na mga nurses natin gustong magpabakuna. Madalit sabi, 1 sa 4 ayaw. O biro nyo yan. Ano na yun? Nurse na yun, O kahit yung mga doktor, may kausap akong doktor, ayaw din magpabakuna kanina nga parang sa CNN ba yung pagising natin sa mga papanood ko, mamamatay, ayaw siyang magpabakuna, mamamatay lang daw siya kung magpabakuna. Ibang klase rin to, itong mga ganito, pag napapanood mo, kakaroon ka ng pasubali dududa ka tuloy Pero itong namang mga willing, sabi nila, okay yan. Dahil pag nagpabakuna kami, at least meron kaming kumpiyansa. Pagpasok namin sa trabaho, we're confident na we're safe. Yung mga iba naman kasi, takot, baka may side effects. Lalo na kung mayroong mga underlying illness sila. O kaya sila mayroong allergy. O, di ba? Ba't ganun pa man? At least gumaganda. Gumaganda na yung bilang ng mga naniniwala. Kaya tutuloy natin. Maniwala kayo. Pag meron kayong bakuna, sigurado, pag dinapuan kayo ng severe case, wala. Makakaligtas kayo. Buhay. Pero pag wala kayong bakuna at severe case, patay. Talagang may problema. Hindi po ba? O ano naman itong sinasabi ni Kiko? Talaga itong si Kiko. Si
Kiko Pangilinan. Salbahe din eh. Pero man sabi niya, alam mo yung bakunang problemang yan? Yung pagdating ng bakuna at pagsugpo sa pagkalat ng COVID, baka daw mauwi ito doon sa pangakong 3 to 6 months ni Presidente. Ibig niya ko sabihin, tandaan nyo, nung si Presidente, alkalde at kandidato sa Panguluhan, sinasabi niya, in 3 to 6 months, I will stop the drugs, illegal drugs, menace. O hanggang ngayon daw, hindi pa tapos. Baka naman ganyan daw mangyari sa pagdating ng bakuna sa pagtugon ng pandemya. Alam mo, ikaw, Kiko, hindi ka kasi talaga nag-aaral dyan sa nakababata mong kapatid na si Anthony Pangilinan. Ewan kung malayang mas matalino sa iyo. Unang-una, mali na kagad ang mga predicate mo eh. Bakit kanyo? Tandaan mo, nung si Presidente, mayor pa. Kasi kinaya niya talaga dun sa syudad niya eh. Na maawat niya, maihinto niya yung pagkalat ng drugs. In 3 to 6 months. Eh, mayor siya nun. At yung kanyang impormasyon, limited. Eh, nung translate mo sa national, sus Mariosep. O di, iba na siyempre. Kaya natural lamang yun. Siya, hindi ba inamin niya nga, oh my God, sabi niya, I didn't realize. Ang dapat na inisip mo, bakit ganito lumawak? Eh, ilang presidente na dumaan, ba't wala silang nagawa? O, hindi ba dapat ganun? Ang naging analysis mo, hindi yung nangangantyaw ka, 3 to 6 months, hindi mo nagawa. O, baka ganyan din yan. Eh, yung delay, ilang beses na natin pinaliwanag yan. Hindi ka kasi nakatutok sa programa natin eh. Pero alam mo, huwag ka naman magsasalita ng mga ganyan. Ikaw naman kung makapagsalita ka dyan eh. Para ka na rin si Jojo Bina eh. Alam mo, kaibigan ko mga kapatid mo. Kahit ikaw, kaibigan kita eh. Recall no, may programa ka sa radyo, tinatawagan mo ako madalas, kinukonsulta mo ako pagdating sa mga kaso. Kaya lang, nung naging senador ka, napunta ka dyan sa oposisyon, eh kung umasta ka naman, eh wala na rin padalos-dalos, naging reckless ka na rin, hindi ka na rin nag-iisip. Eh sa totoo lang, huwag ka naman magagalit. Ikaw ba magiging senador kung hindi ka nag-asawa ng artistang sikat? Definitely hindi. Kasi nung tumakbo kang, ano ba tinakbo mo nung konsyal sa Quezon City? O congressman, hindi ka nga nanalo eh. The reason why you won as a senator because of your wife, Sharon Cuneta. Yan, tanggapin mo na yan. Eh, huwag ka masyadong nagmamayabang din. Ikaw naman. Huwag niyong kakalimutan naman yung mga pinanggalingan niyo. Kung mangantyaw ka, akala mo, napakagaling mo. Ewan ko ba? Mabuti pa itong si Senator Soto, nag-iisip. Matalino. Manang-mana sa lolo niya. Sabi niya, beyond our control yung delay ng pagdating ng COVID-19. Wala naman tayong choice. Kasi, itong pharmaceutical, biglang umatras hanggat hindi tayo nagbibigay ng indemnification law. Kasalanan ba natin yun? Actually, may kasalanan talaga niyan. Yung kontrobersyang Dengbaksya. Yun talaga ang katotohanan dyan eh.
maraming na demanda, ang karoon pa ng mga warrant of arrest dun sa, ano na nga bang pharmaceutical company yung yung sa Deng Baksha, Sanofi. Natakot talaga. Yung Pfizer, nung nakarating sa kanila, naku, hindi kasya sa kanila yung, hindi, kami bahala, magpirmahan tayo dito. Hindi, iba na yung batas. Baka malusutan nyo kami. Can you imagine kung mayroong adverse effect? Takot-takot ng demanda abutin namin. Di ba? Hindi yan ang problema. Ulitin ko naman. The problem is really to convince our population that bakuna, the vaccine, is safe and effective. And mabuti nga at na-delay dahil nabibigyan tayo ng panahon, ng oras, na mapalaganap natin sa ating mga kababayan ang pagkumbinsi sa kanila na talagang epektibo ho at safety, ligtas ang pagpapabakuna. Pero palagay ko, after a while, wala na yan. Kasi unang-una, yung hinihingi lang indemnification law, ayan na si Brad natin ng Sigmarus Secretary Sani o Senator Sani Angara, may panukalang batas na yun. So okay na. Sinertify pang urgent ni Presidente Duterte, ano pa ba? Okay na yan. By the time na pumayag ang Sanofi, siguro naman by that time, baka 80 to 90% medyo successful na rin yung ating information drive sa ating mga kababayan. Okay? O kahapon, hindi tayo natuloy dun sa ating, dinidiscuss natin yung 2022 election eh. Kaya kinulang tayo, inabot tayo ng oras eh. Kaya, padaanan nga natin itong mga sinasabi ng mga komentarista o kolumnista. Ito raw si Robredo Bipileni na kasi niyo ba si Presidente Duterte nagsalita na, naku, I shudder at the thought that you might by chance, per chance, become the president of the country. Sa totoo lang, sabi ni Presidente, you're not qualified. Abogado ka pero hindi mo alam yung sinasabi mo sa saligang batas. Kailangan sa'yo mag-refresher course ka. O, siyempre, yung kanya naman mga tagapagtanggol, ang banat naman eh. Bakit ka naman nagsasalita ng ganyan? Wala kang karapatan. Ang taong bayan naman magde-decide. Tama kayo doon. Pero may karapatan siyang magpahayag ng kanyang niluloob sa kakayahan ng isang taong gustong tumakbong presidente. Ba't mo naman tatanggalan ng karapatan yan? Sinasabi naman itong isang kolumnista, 14 na milyong Pilipino ang bumoto kay Robredo bilang Vice Presidente. Tinalo niya ang isang malakas na pangalan. Galing dyan sa North. At binalidate ng Korte Suprema ang pagkapanalo niya. Kaya daw masyadong maaga na sabihin na itong si Bipileni walang kakayahan maging presidente. Maaari daw na tahimik siya at kung titingnan mo mukhang mabait. Parang hindi naman siya invincible. Pero sabi niya, meron itong bangis, ferocity, na maging isang lady fighter like the Joan of Arc. Wala. Talaga naman. Yung mga pag natatawa na lang ako sa iyo. Sabi niya,
to test her, why not elect her president, Sus Maria Josep. Napaubo tuloy tayo eh. Biro mo, para masubukan natin ang kakayahan yan eh, bubuto muna ng presidente, mali. Mali. Ang gagawin mo dapat, kailangan, susukatin mo muna ang kanyang kakayahan. Base dun sa kanyang mga nakaraang ginagawa bilang isang abogado, bilang opisyal, kongresista siya dati, di ba? Bilang vice-presidente. Yun ang magiging batayan mo. Hindi ka dapat maghintay. Hindi yung saka ka lang presidente, saka ka training on the job. O yun ang sinasabi rin ni Congressman Alvarez, yung dating speaker. Sabi niya, hindi pwedeng on the job training magiging presidente. O, tama ka doon. Agree ako sa iyo doon. Dapat titingnan mo na. Pero meron din balita na si BP Leni gustong uling bumalik sa pagkakongresista niya. Baka gusto niya maging mayor ng Naga. Naku, pag mayor to ng Naga, di sasabihin niya, yan si Sal. I-deklaran mo ng persona non grata, hindi to ng pauwiin niya. Ikaw naman, BP Leni. Pero, kabagay ka ng mayor. O kaya, balik ka sa kongreso, abogado ka naman. Sabi niya, mas masaya ako sa lokal dahil sa akin, yung happiness ko sa paninilbihan, nakukuha ko sa direct contact sa karaniwang tao, sa mga ordinary people. So kung ako, very, very honestly, sabi niya, kung ako may choice, o bakit naman iwala kang choice? Palaging ang choice nasa iyo. Ikaw talaga. Mas gusto ko ng lokal. O, tama, diyan ka na lang. Hindi ko sinasabing for governor kasi marami namang lokal. Hindi ka mananalong governor, maniwala ka BP Leni. Kasi matitindi ang magiging mga kalaban mo. Yun lang si Villapuerte, yung batang Villapuerte. Naku, napakagaling na bata yun. Nakita ko na yan kung paano love ng masa yon. Kasi unang-una bata, gwapo pa, magaling pa. Parang parang rockstar. Pinagkakaguluhan. Sabi niya, pwedeng congressman. Abogado ka, pwede. Pwedeng mayor. Pwede rin. Lahat posible, sabi niya. I agree. Pero, ako, gusto ko tumakbo kang presidente. Alam mo bakit? Kasi kung pumorma ka nga, parang kayang-kaya mo maging presidente. O di tingnan natin. Para naman, finally, magising ka sa pangarap o sa katotohanan kung ano talaga. Sinasabing wala kang choice, meron tayong choice. Sabi niya, yung mga kakampi, at least naghihikayat sa akin magpresidente. O hindi kakampi mo pala ako kasi hinihikayat kitang tumakbong presidente. So parating iyon pa rin iyong default. Ang gusto kong sabihin, siguro magdi-decide lang ako maglokal kapag sigurado na hindi ako kakandidato sa national. Ang problema doon sa survey nga, BP Leni, panglima ka lang eh. Tinalo ka pa nila Isko Moreno. Balita ko, gusto rin tumakbo ni Mayor Isko. At kung maniniwala ako doon sa bumulong sa akin, si Mayor Isko daw tatakbong presidente at itong si Grace po, Vice President. Well, it's a free country. Ganyan talaga. Pero, ako na po magsasabi sa inyo, hindi naman I'm discouraging you to run for president. If Sara runs for president, and the president runs for vice president, it's a foregone conclusion. They will win landslide. Maniwala po kayo sa akin. Nung pinoprophesy ko yan,
8 years before it happened, itong si Presidente Duterte, sinabi ko, landslide ka, 8 years before the campaign niya na. Naku, asar na asar sa akin. Pero nung mangyari, sabi niya, para kang si Nostradamus. Oo nga, kung Nostradamus akong totoo, pero hindi totoo yun. Talagang tinitingnan ko kasi yung political landscape. Talagang there's nobody in the horizon that can capture the kind of president that is required to succeed this President Duterte, maliban dun sa mayor ng Davao. Yun ang nakikita ko. Anyway, ilang minuto pa tayo? Tagal pa ba tayo? 20 minutes. Pwede ba magpahinga muna ako ng konti? Balikan po natin ngayon. Let's drink hot water. Oo, init. Ito pong si Ernesto Maceda Jr. Dati itong presidente ng ng PUP. Saka isa pang university. Naging din pa ng College of Law. Anak ni Ernie Maceda. Magaling to. Sa column niya nadaanan natin ng isa, nagulat ako. Meron siyang mga sinama niya tayo sa kanya mga komentaryo Unang-una sabi niya, kaugnay dito sa pagrehistro. By the way, kayong mga millennials, yung 18 years old and above, kailangan magparehistro kayo. Maniwala kayo. Kayo ang magdidesisyon kung sino ang susunod na presidente rito. Ang dami nyo Ilang milyon ba kayo? Apart from ilang milyon ba na ating mga bata? Siguro baka meron kayong 10 milyon. Tapos meron pa kayong 5 milyon. Marami kayo Sa totoo lang, kayo ang pinakamaraming botante. Kaya magparehistro kayo. Sabi ni kolumnista. Ngayon, kolumnista po ito ng, saan ba siya? Inquirer? Philippine Star. Yun na pong yung COMELEC. Tinatanong niya, kayo ba yung nagpapa-extend ng voter registration? Ako po, sa ngayon ako mag-extend ka ng voter registration. Kasi pandemic Maraming reason kung bakit hindi maka-rehistro Kailangan pati, gawin yung mas madali. Kailangan online pwede. Pwede rin face-to-face. Lahat pwede dapat. Pero sabi ni Ernesto Maceda Jr., nag-umpisa na yung electoral countdown para sa 2022. Kaya gutom na naman ang mga tao makinig sa mga usaping eleksyon, politika. Medyo pinag-usapan po ni Ernie Maceda Jr., Ernesto Maceda Jr., yung tungkol sa Visiting Forces Agreement. Sabi niya, Sal loves his tit-a-tit. Tit-a-tit.
kay ano no, kay Senator Ping. Yun daw pagkaka-professor namin lumalabas. Mahirap daw yung posisyon ni Senador Ping kasi nandun siya sa negative. Kumbaga sa debate, affirmative kami. Mga tapos, naglagay pa siya ng Panelo Doctrine eh. Ano ba yung doctrine ko? Ang doctrine na sinasabi niya. Oh. Kasi sabi ko, chief architect talaga ang presidente. At gaya ng sinasabi ni Ernesto Maceda Jr., masyado namang klaro na talagang pagdating sa patakarang panglabas, ang presidente talaga, nasa kanya ang resources. Bakit kanyo? Siya nag-a-appoint ng lahat ng ambassadors, lahat ng mga consuls, mga attaches. At ito, nagkalat sa buong mundo, lahat ng mga iba-ibang bansa. Madalit sabi, alam niya kung ano ang mga kalakaran doon sa mga bansang yon. Kasi may regular reporting sa kanya. Report kay Secretary of Foreign Affairs, Teddy Boy Locsin. Report naman si Teddy Boy Locsin kay Presidente. So alam niya. Kaya nga chief architect eh. Ang senador, wala naman silang alam doon. Kaya talagang dapat hahayaan natin ang Presidente muna na dumiskarte sa kanyang mga negotiation. At tayo, suportahan muna natin siya. Saka na, pag meron siyang papasukang tratado o treaty, international agreement, at sinasabi naman ng saligang batas na para maging epektibo yan, mapatupad mo yan, kailangan merong concurrence o pagsang-ayon ang Senado. That's the time, yun ang sinasabi kong panahon na nyo na kumontra kayo kung ayaw nyo. Hindi yung before. Hindi pa pwedeng before o kaya during. Kasi masisira. Kahit na ilagay nyo yung mga sarili nyo, yun din ang magiging patakaran ninyo. Hindi po ba? Hindi ba sabi nga natin, yung presidente, he can terminate a treaty at will. Hindi ako naniniwala na porket sinabi na you need the concurrence of the Senate, and the Senate can also have the power to concur with your termination of a treaty, hindi ako naniniwala. The fact alone na ikaw nga ang may karapatan na i-disenyo mo yung foreign policy. Since ikaw nagdisenyo niyan, ikaw din dapat na makakaalam sa tamang panahon na tanggalin mo. Kung sa tingin mo, labag na sa national interest, kung ipagpapatuloy mo yung ganyang tratado. Hindi po ba? At ikaw lang ang makakaalam nun, hindi ang Senado. Kasi nga, ikaw ang may connect. Ikaw ang merong sources of information. Lalong-lalo na dun sa pinasukan mong treaty ng isang bansa because you have your own people there telling you exactly what is happening there and what is good for us. Yun po yun. Kaya, sabi nga natin magtiwala na lang tayo kay Presidente. Hayaan mo nang dumiskarte siya ng dumiskarte. Basta wag niyong kakalimutan, ang talagang best policy ho dyan, when you enter into any kind of treaty or international agreement, the best posturing is for one country to be in unison. Anong ibig sabihin? Kailangan nagkakaisa tayo. Sinusuporta natin ng presidente. Hindi pa pwedeng
kukontra-kontra tayo at nilalabas pa natin yung mga kontra natin. Pinapahayag pa natin sa buong mundo. Kasi lalabas, hindi tayo nagkakaisa. Kailangan ng isang gobyerno ay isa lang ang posisyon. Ang gobyerno, nakakalimutan yata ng mga senador, nakasama sila ron. Yung pagiging oposisyon ninyo, internal yun, pwede yun. Pag tayo-tayo lang. Pag may involved ng kalaban, dapat magkakakampi tayong lahat. Hindi pa pwedeng tayo, otherwise, traitor ka. Yan ang lalabas sa'yo. Until such time that it is your time to express your dissent, per the constitutional directive, dun mo ilabas. Not before. Ito namang isang kolumnista rin sa Philippine Star. Meron naman siyang mga suggestions. Pag kayo daw ay kandidato, pwede sa panguluhan, pangalawang panguluhan, senador, kongresista, kailangan daw paligiran nyo ang inyong mga sarili ng mga taong gusto sa inyo. At kailangan daw alam nyo yung mga issue. Pangatlo, kailangan daw, you should always practice proper hygiene and grooming. Kailangan daw naman mukhang makisig kayo. At palagi kayong mabango. Para hindi kayo turn off. Pagkatapos, kailangan daw alam nyo yung geography nyo. Alam nyo kung nasaan ang Mayon Volcano sa Camarines Sur. Kung nasaan ang Rice Terraces, Pugao. Kung baga, huwag kayong pamali-mali. Pagkatapos daw, yung panglima, ito medyo questionable ito. The candidate should eat or drink whatever is being offered to her. Paano naman kung lason yung pinihinom sa'yo? Ba't mo naman iinumin? Yan ang problema. Pero, madali lang ho yan. Unang-una, yun namang mag-aalok sa inyo. Sigurado, fun ninyo yun. Kaya, pag pinainom kayo, inumin nyo. Pag kandidato kayo, pinakain kayo. Ang problema daw, paano daw kung pinapakain kayo, nakikita mo may mga langaw sa ibabaw? Kakainin mo raw ba yun? Ewan ko kung siya rin yung nagsabi na, hindi, ang gawin mo, kung halimbawa, binibigyan ka ng cake, nung binigay sa'yo ngayon, kahit na, whatever, ulam. Tapos may nakita mo, dinapuan ng mga langaw. Ang gawin mo daw, yung fingers mo, ipasok mo sa loob. Kunin mo yung nasa gitna. Para hindi nalangawan nga naman. O kaya, yung may kutsara ka, di kunin mo yung ilalim, yung gitna. Di ba? Yan naman ang kanyang mga suggestion. Yung nga pala si Teddy Boy Locsin. Alam niyo, kasama ito sa sa nabanggit. Actually, si Secretary Teddy Boy Locsin na nagkumpirma na may mga binanggit si Presidente na mga miyembro ng kabinete na napupusuan niyang patakbuhin sa Senado. Kasi yung mga binanggit niya, pag tinatanong mo, puro no comment. Pero si Secretary Teddy Boy Locsin, nagbigay siya ng pahayag sa kanyang Twitter. Sabi niya, tinanggihan niya na si Presidente Duterte na siya'y tumakbo sa senador. Sabi niya, he prefers to walk away from power after serving the Duterte government. Mas gusto niya raw na umalis na lamang sa kapangyarihan matapos siyang makapagsilbi sa administrasyong Duterte.
Tapos sabi niya, ito yung pagkumpirma niya, friends in the cabinet are running for the Senate. Those I deeply admire. So, sabi niya, oh, talagang yung mga kaibigan ko sa kabinete na hinahangaan ko, tatakbo sila. Pero ako, I respectfully declined. Sabi niya, malaking karangalan na sa akin na ako'y umalis sa kapangyarihan at magkasama kaming aalis sa June 2022. No greater honor. Wala nang hihigit na karangalan. Sabi niya, maliban sa umalis ka sa isang kapangyarihan na merong ganyang uring presidente na at tapos na ang termino niya. Pero hindi naman nung hinalanan ni Secretary Teddy Boy Locsin yung mga membro ng kabinete na tatakbo sa Senado. Napalabas sa pahayagan yung mga tatakbo daw na gusto ni Presidente, yung mga sumusunod. Binabasa lang ho natin ang mga nasa listahan daw, yung Public Works Secretary Mark Villar, Trade Secretary Ramon Lopez, Transportation Secretary Arturo Togade, Health Secretary Francisco Duque, Presidential Spokesman Harry Roque, Labor Secretary Silvestre Bello. Sino pa? Ang inyo raw lingkod kasama doon. Saka si Secretary Carlito Charlie Galvez, Presidential Peace Process Advisor. Meron pang isa. Sino nga ba yung isa? Si Secretary Nograles. O yun. Shampoo yun, pero since ayaw ni Secretary Teddy Boy Locsin doon sa mga nabanggit na pangalan, 8 na lang sila. Di tingnan natin. Sa party ko naman daw, sera, what will be, will be. Ito naman si Antonio Contreras, alias Anthony Contrary. Sabi niya, sa totoo lang daw, kahit hindi niya binoto si Presidente, sinuportahan niya naman daw si Presidente. Kasi daw, willing naman daw siya na give him the benefit of the doubt. Pero teka muna, parang minsan lang ako nakabasa ng column mo na parang supportive of the President. The rest of your columns, you were pulverizing him. Binabanata mo yung administrasyon niya. Kaya tuloy sabi ng mga nabasa kong komentaryo sa iyo, nako yan, nung hindi siya magtagumpay na DDS, bumalik sa dilaw, sa dilawan. Sabi niya, alam nyo, sabi nitong si Anthony Contrary, tayo ngayon ay namamahay sa isang bansa na hating-hati kung saan ang nakararami ang nagwo-worship sa Duterte brand. At yun namang minoriya, bulag na sinisiraan siya. Kailangan daw, ang paraan para magkaroon daw ng pagbabago sa politika, lumikha daw tayo ng malusog, malawak, at mahalagang base ng mga independyente sa politika. Kailangan daw magkaroon tayo ng mga tao na nagbabago ang kanilang isip, hindi dahil sa pabor sa kanila, pareho ng mga politiko na tumatalon from one party to another. Kailangan yung mga taong nagbabago ng isip dahil sa prinsipyo.
Kaya sabi niya, marami dyan sa anti-Duterte camp. Tinitingnan ako ng with disdain. Kung hindi maganda reputasyon niya. O ito naman daw, ang problema rin dyan sa oposisyon na kailangan baguhin din nila yung estilo nila. Kailangan magkaroon din kayo ng pagbabago. Ano bang masasabi natin? Alam niyo, yung pagbabago, ang natutuwa natin kay Maria Victoria Vera Piedad, yung ating spirit guide, diyan po sa Bromoque, Brotherhood of Mother's Kids. Ano man ang pagbabagong gusto nyong ipatupad, kailangan ang una nyong babaguhin ay ang mga sarili ninyo. Sapagkat pag binago nyo ang mga sarili nyo, mababago ninyo ang lipunan na inyong kinabibilangan. You want to change society? Change yourselves. Yun naman ang akin. Ano na naman sinasabi ni Manang Winnie? Talagang si Manang Winnie, ayaw din tumingil tong pasaway na. Manang Winnie Munsod, naku, sabi niya, ang tagal naman dumating yan. Yung desisyon ng pagkapanalo ni BP Lenny. Kaya, ano ba exactly? What is her thesis? Bakit matagal? Sino ba ang responsable? Bakit daw ang tagal ng pet? Sabi niya, it took its sweet time with absolutely no sense of urgency of the situation. Imagine daw, kung nanalo pala daw yung protestant, ilang buwan na lamang na mananatili sa kapangyarihan. Madalit sabi, ang sinisisi niya, yung pet, ikaw talaga. Manang Winnie, palabasa, hindi ka abogado. Talagang matagal yung pag ikaw ay nagpo-protesta. Yung nga ordinaryong kasong civil case, naabot ng 20 taon Yung criminal case, 10 taon hanggang makarating sa Korte Suprema. Yan pa, alam niyo yung protest sa eleksyon. Nagbibilangan sila ng boto doon Pero bibilangin mo uli yung mga boto mo. Matagal talaga yun, Manang Winnie, ikaw naman. Mabuti nga natapos within the term. Hindi ba karamihan natatapos after tapos na yung termino, saka lang may desisyon, buti na academic. Ito naman si Beryl Santos. Naku! Hayaan mo na ngayon si Beryl Santos. Alam mo yun si Beryl Santos. Nag-aabu-abugaduhan, hindi naman abogado. Napakahiling nito. Pareho rin ni John Nery. Pumasok, magbigay ng mga argumentong pangligaw. Hindi naman sila mga abogado. Kaya puro bulilyaso mga sinasabi. Kaya, ito, anti-Duterte ito. Naku. Pusakal na anti-Duterte si Beryl Santos, pareho rin ni John Nery. We're just wasting time kung bibigyan pa natin ito ng oras. Anyway, inabot na po tayo ng oras. Ako po ang inyong lingkod, Salvador Panelo, pansamantala nagpapaalam. Hanggang bukas muli, 2:00 hanggang 3:00 ng hapon. At nagpapaalala po sa inyong lahat na tayo magsuot ng ating mga face mask, ating mga face shield, mag-observe po ng 2 meter or 6 feet distance. Maghugas ng mga kamay po natin ng sabon with water. And always, tayo po ay magpakalusog. Let's eat nutritious food. Let's avoid junk foods. At kumain po tayo palagi ng regular. Alam nyo, talagang tama yung sinasabi, kumain kayo ng heavy breakfast. Pakunti-kunti, papuntang lunch and dinner. Ang nangyayari kasi, kuminsan once a day nilang kumain ng iba. Mali pala yun Kaya, sundin po natin yung mga nutritionist, mga doktor natin. So tayo mag-exercise din sa umaga, matulog din tayo ng 8 hours a day, uinom tayo ng maraming tubig. And of course, when we sleep at night, we wake up in the morning, let us not forget to call on our God Almighty and thank Him or her or it
for giving us our lives and continuing to give us lives. And thank also for the blessings, the food that we eat every day, and to please guide us to the path of righteousness. Hanggang sa muli po nating pagkikita, let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo, and I love you all.